Guys, ito nga pala yung settings ng OBD2 sa hardwire kit ng 70 Mi. So ito yung adjustment niya. Makikita nyo may number siya. So dito mo siya makikita yung sa settings niya. So ito, halimbawa 8 hours mo siya gustong naka-on. Tapos 12 hours, 24 hours, tsaka always. So makikita mo siya, yung arrow niya, dyan mo siya i-set. Halimbawa ito, 8 hours. Puro up yung ano niya, yung 1, 2, 3, 4. Tapos nandito yung on tsaka off niya sa 5. So ayan, dito ka mag-a-adjust niyan. So ito yung OBD ng dashcam na pagkukunan natin ng power supply. So ito yung kakabit natin ngayon, 70 Mi dashcam 4K 800 SE set. Ayan, buksan natin. Ayan yung ano niya, yung dashcam niya. Buksan natin. Ayan guys, oh. Ito yung dashcam na ikakabit natin. 70 Mi Ultra HD. Tapos kasama niya yung rear camera. Tapos ito yung kasama niya rin. Ito yung main cable. Ito yung long cable papuntang rear camera. Ito yung panikwat. Tapos ito yung USB port sa cigarette lighter. Tapos yung sa dashcam, yung ano niya sa mounting. So ito guys, itong main cable tsaka cigarette lighter, hindi na natin ilalagay ito kasi ang ilalagay natin ngayon is itong OBD sa power supply. So hardwire kit siya. Ito yan, i-explain ko muna sa inyo yung OBD2 na paglalagyan natin. So ito yung OBD2 hardwire kit. Ito yung gagawin nating power supply dun sa dashcam. So yung pagsasaksakan natin yung OBD2, yun yung tawag dito, pag mag-troubleshoot ka, mag-i-scan ka, dun sinasaksak yung halimbawa yung laptop sa pagre-repair ng sasakyan. So ito yung kakabit natin doon for power supply. So yung OBD ng sasakyan kasi mostly 16 pins yan. So ito yung sasaksak natin para magkaroon ng power supply yung dashcam. So surveillance to para sa 70 Mi na ikakabit natin. May kasama din pala siyang ano, ito manual. Tapos yung sa windshield, bago natin idikit yung pang mount, ito yung kakabit natin. Ayan, adhesive. Ito gitna. Ayan. Bali ito yung sa papuntang likod, yung long cable, tapos ito yung papuntang OBD
sa baba. Ayan guys, dito ko na binadaan yung ano, yung wire nandyan. So dito ko na binadaan sa may ceiling papunta dito, tapos diretso ng OBD sa baba dyan, tapos yung isa papunta na dito, papunta hanggang likod doon. Dito nyo lang guys ilalagay sa gilid yung wire papuntang OBD. Ayan guys, yan yung OBD na pagsasaksakan natin ng power supply. Ayan guys, bali inabang ko na lang muna siya. Ayan, tapos mamaya na lang natin isaksak pag kumpleto na lahat. So doon muna tayo sa rear camera. So guys, dyan galing doon papunta dito, dadaan natin yung wire papunta doon. Ayan guys, oh, binaklas ko na yan pababa. So yung mga previous vlog ko kasi pinakita ko kung paano tanggalin to. Makikita mo yon sa vlog ko, sa isang vlog ko na tinanggal ko to. So makikita nyo doon. So dito, ayan, tagos na yan dito guys. Yan, diretso na yan dyan. Tapos dito nyo na ipadaan. Dapat dito nyo ipadaan kasi ito kasi natatakpan to sa brake light kasi ito eh. So ang daan yan dapat dito, at least dito ang lusot niyan, dito yung wire. Para pag nilagay mo, hindi nakaharang yung wire dito. Ayan guys, tinanggal ko na yung ano, yung adhesive dito sa rear cam. Ididikit na natin. So nilagay ko na yung protector, ayan o, sa salamin. Tapos may guide siya. So ayan o, pag ganito yung kabit ng camera, rear camera. Ayan. Tapos dito guys, dito nyo sa ilalim lalagay para hindi siya naka ano dito sa brake light. Lagay na natin. Ayan, nakita nyo, dito ko sa taas pinadaan yung wire. Tapos yung lock, ibalik na natin yung lock. Tapos tingnan nyo dito guys sa likod, yung sa brake light nya. Ayan o. Oh, diba wala kayo nakitang wire? Kasi pag pinadaan natin doon, makikita yung dito, ang pangit tingnan. Tapos ayan, tapos na tayo. So ilalagay na natin yung power supply ng OBD sa OBD, yung hardwire kit. Ilalagay na natin doon. Ayan guys, kakabit na natin yung hardwire kit dito sa OBD. So nakita nyo yung lock sa taas. Nandun din yung lock dapat. Yan, tapos push nyo lang. Tapos tapos ito may ano kasi to, may adhesive, lalagay nyo dito. Wag dito sa side na to para makita ng kung gusto niya mag-adjust ng settings, makita niya yung specs kung ano yung mga kailangan niyang settings na gusto. So dapat dito sa side na to ilalagay yung kwan. Pwede nyo ilagay dito, dikit dyan, o pwedeng nakatago. So yung iba kasi dito nakadikit. Ba't nakadikit dito? Depende sa gusto nyo. Pwedeng nakatago naman. Ganyan. So depende sa reference nyo kung ano yung gusto nyong style kung paano ilagay. Ayan guys, oh, gumana na siya kaso wala siyang SD card. Ayan o. Bali sa customer lang kasi itong 70 May na to, hindi sa akin to. Kumbaga pinakabit lang, pinasuyo lang sa akin. So gagana siya pag may SD card. Bali yung SD card kasi nito
saka customer. So siya na lang maglalagay ng SD card niyan. So bali ano lang talaga, pinakita ko lang sa inyo paano ikabit tong OBD type ng 70 mi. So ayusin ko muna to guys ha. Ayan guys, tapos na tayo sa ginawa natin na installation. Bali ang pinakita ko lang kasi dito yung basic na pag-install ng 70 mi dito sa Nissan Terra 2026. So yung ginawa kasi natin ngayon is basic lang. Pinakita ko sa inyo kung saan ikakabit yung hardwire kit sa OBD2. So yung purpose kasi nun is sa surveillance. So halimbawa mamimili ka ng 24 hours always on, 8 hours, 16 hours, may optional kasi yun eh. So yun ang purpose ng OBD sa OBD hardwire kit. Tapos yung kasi 'di ba yung madalas na kinakabit nating dashcam sa cigarette lighter tsaka sa fuse box, ito naman OBD type. So ano kasi itong dashcam kasi hindi sa akin to, sa customer. Kumbaga wala pa siyang SD card, hindi natin matesting kung paano gumana. Pero gumagana na siya. SD card na lang talaga ang kulang. So ayan guys, may mga previous vlogs ako na tungkol sa Nissan Terra. Panoorin nyo na lang kung paano baklasin yung sa likod, yung sa sidings, kasi pinakita ko lang talaga yung basic. So ito kasi medyo pang intermediate na kasi yung mga binablog ko. Kung beginner ka pa lang, pwede mo panoorin yung mga previous vlog ko para malaman mo yun sa mga Nissan Terra. So hanggang dito na lang ako guys. Maraming salamat. Please subscribe to my channel, paki-like and paki-push na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong vlogs. Okay, thank you. See you on my next vlog. Maraming salamat guys. Kung gusto nyo palang makita yung QR code nito, kung gusto nyo makita yung product nitong 70 mi, iaano nyo lang siya sa QR code. Punta lang kayo sa QR code ito, yan, tapos scan nyo yan. Scan nyo. Pag scan yan, lalabas yung open in browser, i-connect nyo dyan, tapos lalabas yan. Ayan yung product overview, installation, yung on off nya, binding, tapos yung video recording lalabas na dyan. Naka na sa cellphone. Mayroon ata tong apps na pwedeng i-amno mo para naka-direkta na sa cellphone mo. Tapos yung isa naman, kung gusto mong malaman yung installation process ng rear camera, iaano mo rin dito yung sa manual nya, i-scan mo rin siya. Ito, ayan. Tapos open in browser, makikita mo sa YouTube, lalabas yan yun yung installation process ng rear view camera sa OBD2. Ayan, yung pinakita yung OBD. Yan lang guys. So i-ano nyo na lang, try nyo na lang para at least alam nyo kung paano yung ng 70 mi installation ng OBD type.